Sa pag-usbong ng duwong Russell Westbrook at Nikola Jokic, paunti-unting nawala sa eksena itong si Jamal Murray. Ngunit sa kanilang laban kontra Dallas Mavericks, siya mismo ang nanguna sa kanyang kupunan para kanilang matalo itong Dallas Mavericks. Mayroon pa nga mga rumors mga idol na umiikot na posibleng mapalitan siya sa kanyang posisyong starting point guard sa kanilang kupunan. Ngunit itong si Jamal Murray, sa first half pa lang, tumala na ng 32 points. Nagtapos siya na mayroong 45, 2 rebounds, 6 assists, 2 steal sa kanyang 70% na field goal percentage. Yan mismo ang gustong ipakita rito ng Denver Nuggets na kesyo mababang numero ang kinakamada nitong si Murray ay kanilang papalitan ito. Kanilang hinihintay lamang mga idol na ito'y makakabawi rin naman sa kanilang susunod na mga laban at heto na nga, eto na yung kanilang hinihintay. Kung tutuusin, malakas itong Denver Nuggets sa ngayon at posible itong maka-upset ng kupunan sa playoff sapagkat maliban kay Russell Westbrook at kay Nikola Jokic na sa ngayon ay nagkakaroon ng triple-double, meron pa silang Jamal Murray. Samantala, ayaw matulad ni Draymond Green ang kanyang kupunan na Golden State Warriors sa ibang team na nagsusugal ng kanilang mga asset, mga picks para sa season na ito. Maski nga si Stephen Curry ay naiintindihan na kinakailangan mo talagang maghanda para sa iyong hinaharap. Humanga nga ho si Brian Windhorst ng ESPN na sa kanyang career bilang analyst, bilang broadcaster, ngayon lang siya nakarinig ng gantong interview kay Stephen Curry pa na siya bilang isang star player ay hindi desperado, hindi nagde-demand na mag-trade ang kanyang kupunan para kumuha ng katulong o isang star player na manlalaro. Ito raw yung totoong definisyon ng isang magaling na leader kung saan mayroon siyang pananaw kung paano ba siya makakatulong kung siya'y magre-retiro na sa Golden State Warriors. Gate pa mismo ni Brian Windhorst, iba rin naman daw ang ginagawa ni LeBron. Opposite daw sa ginagawa ni Stephen Curry. Kung sa Stephen Curry ay pinipigilan niyang isugal ng Golden State Warriors ang mga picks nito para lang sa win now na kupunan para sa season na ito. Si LeBron naman daw ay ang nagde-demand sa Lakers na i-trade yung kanilang first round pick para makakuha lang ng isang star player. Halimbawa ngayon sa OKC Thunder, wala silang mga star player, mga veteranong manlalaro, pero sumasabay sila. Number 1 sila ngayon. Dahil yan sa magandang pagpili ng kanilang kupunan sa draft at marami pa rin silang magagamit sapagkat marami silang nakuhang mga first round picks sa kanilang ginawang pag-trade. Sa ating huling balita, maganda itong proposisyon ni Jalen Williams ng OKC Thunder na magkaroon ng 2 Defensive Player of the Year para sa NBA. Ayon pa kay Jalen Williams, ang mga manlalaro daw na siguradong makaka-benefit dito ay sina Jrue Holiday ng Celtics, Derek White ng Celtics, Alex Caruso ng OKC Thunder. Napapansin nitong sa Jalen Williams na sa ngayon talaga yung pangkabuuan na napipili sa mga Defensive Player of the Year ay sina Mutombo, Ben Wallace, Dwight Howard, Rudy Gobert. At yung huling perimeter guy na manlalaro na manalo ng Defensive Player of the Year ay si Marcus Smart. Definitely magkakaroon dito ng idea ang NBA. Subalit kung ating titimbangin, Defensive Player of the Year, isa lang yan. Hindi rin naman po pwedeng magkaroon ng 2 MVP. Sigurado naman akong naagigets nyo itong gusto kong iparating. Pero definitely yung mga hindi naman napipili na manalo bilang Defensive Player of the Year ay mayroon naman silang tinatawag na NBA All-Defensive First Team and NBA All-Defensive Second Team. Doon nakapaloob ang mga manlalarong magagaling dumepensa. Kaya definitely nabibigyan din sila ng credit. Well, para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo sa idea na to ni Jalen Williams na magkaroon ng 2 Defensive Player of the Year? I-comment lang.